Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga taga-subaybay. Kami po ay masaya na naman sapagkat tayo po ay nagkasama-sama na naman dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. Dito po sa ating bagong serye ng pag-aaral, makakasama po natin si Dr. Remuel Tornalejo. Dr. Tornalejo o Pastor Tornalejo, welcome po sa ating programa. Maraming salamat, Pastor Ben, sa pag-anyaya. At isang kagalakan para sa akin na makasama kayo dito muli sa ating programa Oras ng Pag-aaral at isang pribilehyo din na makapaglingkod ako sa Panginoon at sa ating mga kapatiran sa mahalagang programa na ito. Sa ating lahat ng mga taga-subaybay, magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayon at sa pagpatuloy natin sa susunod na mga araw. Tayo po'y dadako na sa pambungad natin panalangin at anyayahan natin ng Banal na Espiritu na siya pong gumabay sa ating talakayan. Pangunahan tayo ni Pastor Tornalejo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa banal mo na luklukan. Dala po namin ang aming mga papuri at mga pasasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ingat mo sa aming mga buhay, lalo na sa pagbigay sa amin ng kalusugan upang kami ay makapagpatuloy sa aming paglingkod sa banal mong pangalan. Patnubayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon. Patnubayan mo rin at pagpalain ang lahat na mga taga-subaybay ng programang ito. Sana po ang kaalaman mula sa langit ay matanggap at ang banal na Espiritu ay manirahan sa aming puso. Salamat, Panginoon, sa tanggap mo sa aming mga kahilingan. Ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Ngayon po mga giliw namin mga taga-subaybay, tayo po ay magpapasimula ng isang panibagong pag-aaral at ito po ay may kinalaman sa pagtalakay natin sa Aklat ng Santiago. Pastor, paano mo nakita ang kahalagahan na ating pag-aralan ng aklat na ito ng Santiago? Ang Aklat ng Santiago ay isang mahalagang aklat na bahagi ng banal na kasulatan. Subalit isa ito sa hindi naunawaan mabuti ng mga tao sapagkat sa 1519 sa debate sa Leipzig, ginamit ito ni Johann Eck, isang scholar na tanggihan ang paniniwala ni Martin Luther na ang pag-aaring ganap ay matanggap ng isang tao sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya lamang. Ginamit niya ang Aklat ni Santiago. Sa makabilang dako naman, Pastor Ben, ang tugon ni Martin Luther na ang Aklat ni Santiago ay hindi kinasihan. At ito nga ay tinawag pa niya na sulat na dayami. Subalit, mga kapatid, mga kaibigan, kung atin ipagpatuloy ang pag-aaral sa Aklat ni Santiago, hindi ito magkasalungat. Hindi nagkalaban ang sulat ni Santiago at ni Pablo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting gawa. Sa isang banda, sinasabi ni Apostol Pablo kung papaano maligtas ang isang tao. Sa kabilang dako naman, idiniin ni Santiago na ang bunga ng kaligtasan ay ang paggawa ng mabuti. So, ibig sabihin, hindi ito magkalaban, hindi magkasalungat. At dagdag pa rito, mahalaga ang Aklat ni Santiago sapagkat may mga paksa na tinutukoy si Santiago kagaya ng pagbalik ng Panginoong Hesus na ito ay sigurado, kagaya ng paksa tungkol sa paghatol, at isa sa pinakamahalagang paksa din dito, Pastor Ben, ang pagbigay din ni Santiago na tayo na mga alagad ng Diyos ay dapat mensahe upang maging handa ang sanlibutan sa pagbalik nating Panginoong Hesus. Sa maling sabi, nakita mo na hindi naman talaga sila magkasalungat. Kundi meron lamang silang magkaibang focus. Totoo yan. Na binigyan diin ni Pablo ang usapin kung paano maliligtas sa isang tao. Tama yan, Pastor Pero si Santiago naman, ang kanyang kausap dito at ang kanyang karap na ay mga ligtas ng mga tao at ang kanyang binibigyan na lang din dito ay
paano tayo mabuhay bilang isang Kristiyano na iniligtas ng biyaya at ng ating Panginoon. Tama yan. Pero kung sa biglaan niyang pagtingin, palaging na i-quote si Santiago na siya ay parang salvation by works. Pero ito nga yung nilabanan binanggit mo ni Martin Luther, kaya lamang ang naging bunga naman ito, o consequence nito ay maraming mag-aaral ng Biblia na parang hindi masyadong pinahalagahan ang Santiago. Totoo yan. Pero ngayon ay ating tutunghayan na napakahalagang ito'y ating maunawaan. Ang ating unang leksyon ngayon, mga minamahal na mga taga-subaybay, ay pinamagatang si Santiago, ang kapatid ng Panginoon. Napakabuti na bago tayo magpatuloy ng mga talakayan natin sa aklat na ito, ay magpasimula muna po tayo sa may akda nito. Sino ba ang sumulat nito? Si Santiago. Ating kilalanin. Sino ba siya? Ano bang kanyang kaugnayan sa ating Panginoong Hesus? Ano bang mahalagang katungkulang kanyang ginampanan sa panahon ng early church? At marami pang mga iba ay ating tutunghayan sa ating pag-aaral nito. Pastor, sino ba talaga si Santiago at anong kanyang relasyon sa ating Panginoong Hesus? Sa introduction dito, Pastor Ben, sa sulat ni Santiago, makikita natin na kilalang kilala siya. Sa punto na hindi matagal ang ibinigay na introduction tungkol sa kanya, kung sino siya. Ang ibig sabihin, kilala siya sa tumatanggap ng sulat na ito. Kung ating masdan dito sa Bagong Tipan, may 4 na tao na pinangalan ng Santiago. Ang 2 dito ay kabilang ng mga disciples ni Jesus Christ. Isa din dito ang tinatawag na ama ni Judas, itong si Judas na hindi si Iscariote, at isa dito na makikita natin sa Marcos 6, versikulo 3, si Santiago na tinutukoy na kapatid ni Hesukristo. Sa ating pagbabasa nito, mga kaibigan, mga kapatid, Pastor Ben, makikita natin na ang tinutukoy na akda sa aklat ni Santiago ay itong kapatid ng Panginoong Hesus, sapagkat ito ay sinulat sa kalagitnaan ng 44 to 49 AD. At si Santiago lamang na kapatid ni Jesus ang masasabi natin na sa style of writing na maging maitutukoy natin na sapat na may kaalaman sa pagsulat ng klaseng pagkasulat sa aklat. Yan na masasabi natin si Santiago na tinutukoy dito ang kapatid ng ating Panginoong Hesus. Kung ating titingnan ng banal na kasulatan, ng pasimula ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus ay yung kanyang sariling pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, ang siyang hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus na siya yung Mesiyas. So, paano pa pinakitunguhan ng pamilya ng ating Panginoong Hesus ang ating Panginoon? Iyan ang masaklap na katotohanan sa bahagi ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus, na kahit ang kanyang pamilya ay hindi, sa panimula ay hindi nagtanggap sa kanya, na siya ay may banal na karakter, na siya ay anak ng Diyos. Subalit, makikita natin dito na kahit na naghatid yan ng masama na feeling kay Jesus Christ, nagpatuloy siya, at kung ating ipagpatuloy na kahit na ang kanyang pamilya nagsabi na wala siya sa kanyang sarili, sa kanyang mga pagtuturo. Yan ang masamang bahagi sa pagministeryo ng Panginoon Hesus, na kahit ang kanyang pamilya ay hindi nagtanggap na may banal siya na karakter. So ano ang mga pangyayari na ganap sa buhay ni Santiago na umakay sa kaniya mula sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya sa pagiging Mesiyas ng ating Panginoong Hesus? Yan ang kagandahan dyan, Pastor Ben, sapagkat noong una ay hindi naniniwala si Santiago sa karakter, sa banal na karakter ng Panginoong Hesus. Subalit, ang maganda, sa kahuli-hulihan, nagtanggap siya. Makikita natin na sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay nagpakita siya sa mga apostoles, nagpakita siya sa karamihan ng mga tao, at isang panahon, binanggit dyan, na nagpakita siya sa kay Santiago sa isang espesyal na pagkakataon. Hindi isinalaysay ng klaro kung anong talaga yung nangyari sa pagtatagpoong iyon, subalit ang maganda na sinasabi na ito ay nagbigay ng kaibahan sa pananaw ni Santiago sa kay Jesus. Ibig sabihin, isang tanging pakikipagkita ng ating Panginoong Hesus bago siya tuluyang umalis dito sa sanlibutan, ang pakikipag-usap na yon kay Santiago ay gumawa ng malaking kaibahan sa buhay ni Santiago. Totoo yan. Kung masabi natin, sa pagtagpo o sa pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kay Santiago, nakaranas si Santiago ng conversion experience na iba yung kanyang buhay.
Parang karanasan din ni Pablo, nung siya sa ulo pa, na-encounter niya ang Panginoon, nakipag-usap sa kanya, at yun ang sandali na talaga sabi natin, na-convert siya. Totoo yan. Okay. Dito sa ating pag-aaral ay tingnan natin, paano pa natin maaari makilala si Santiago? Ang mga record sa kasulatan, sa mga gawa, at kahit na sa mga sinasabi ni Pedro at sinasabi ni Pablo, na si Santiago ay isang kilalang haligi o pangulo ng iglesia, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa ibang sulok ng mundo kung saan ang binhi ng Kristyanismo ay naglago. Makikita natin sa eksperyensya sa konseho doon sa Jerusalem. Pinapakinggan yung boses ni Santiago, ang kanyang opinyon. At ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng kaniyang pagpasya na ang mga hintil na gusto maging kasapi ng pamilya ng Panginoon ay hindi na kailangan magpatuloy. At ito ay nagiging, masasabi natin na order ni Santiago na binatay sa kasulatan na dapat nilang sundin. At makikita natin sa influence ni Santiago, tinanggap ito na desisyon. Ibig sabihin, ito yung binabanggit mong yun ay yung nasa Aklat ng Mga Gawa, no? Kapitulo 15. Versikulo 19. Na nagkaroon ng issue, usapin, at ang pangunahing tagapagsalita rito ay si Santiago. So masasabi natin si Santiago ay isa sa mga pangunahing leader. Totoo yan. O sa ating panahon, marami sinatawag nating head elder. Sapagkat siya yung talagang may salita na nagbitaw. Binanggit mo kanina yung talata. Magabuti ating basahin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 15, sa talatang 19, ganito ang wika ni Santiago, no? Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yung sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. So ang punto ng nais kong tingnan natin dito, ay ang nagsalita rito ay si Santiago, na siya hindi basta simpleng ordinaryong miyembro lamang, kundi kung unawain natin yung kanyang pagkasalita, talagang with authority. May influensya. At unawain pa natin, Pastor, na ang pinag-uusapan dito yung konsilyo sa Jerusalem. O narito yung Jerusalem Church, yung Early Church. At dyan nakaanib ang marami rin mga alagad ng ating Panginoon. Nariyan sina John the Beloved, nariyan sina Pedro. Pero bakit ito si Santiago siyang pangunahing leader? At nakikinig ang mga alagad. So makita natin na hindi siya pangkaraniwang miyembro lamang ng church. Kinikilala siya na pangulo sa Jerusalem at sa ibang dako. At dagdag pa dyan, Pastor Ben, ibinabanggit dito sa mga gawa, 12 versikulo 17, na sa panahon na nakalabas si Pedro sa bilangguan, una niyang gusto malaman ang pangyayaring ito, malaman ni Santiago. At sa mga ulat naman na ginagawa ni Pablo, gusto niya na malaman ang mga progress o ang ulat sa kasaysayan ng Christian Church at that time na malaman ito ni Santiago. Nagbibigay lamang ng pansin, Pastor Ben, na si Santiago ay isang kinikilalang pangulo sa iglesia sa panahon na iyon. Tama. Tinitingnan ko rito sa binanggit mong talata. Mabuting, siguro aking basahin na rin, ano? Sige, Pastor sa Ben. Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 12, talatang 17. Datapot siya, nang mahudyatan sila ng kanyang kamay, sila'y tumahimik, ay isinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay nito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya umalis at napasa ibang dako. Binanggit dito yung kailang ipagbigay alam sa mga kapatid. Pero hindi kasama doon si Santiago na, kundi, ang ibig sabihin, tanging binanggit ang pangalan Santiago at saka sinabi yung at ipagbigay alam sa mga kapatiran. So, ibig sabihin na talagang si Santiago ay isang matibay o binanggit po kang haligi ng iglesia na kinikilala ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Karagdagan pa dyan, Pastor Ben, si Santiago hindi lang kilala sa kanyang otoridad na bilang Pangulo. Kinikilala din siya sa kanyang buhay na tapat. Kaya nga, siya ay tinagurian Santiago ang matapat. Makikita din sa kanyang buhay na ang kanyang sinasabi ay pinapatunayan ng kanyang buhay. Kaya ibig sabihin na na-earn talaga niya yung respect ng mga tao. Totoo yan. Sapagkat hindi naman kasi siya kabilang sa mga alagad ng ating Panginoon eh. Pero siya yung naging leader ng iglesia. Sa ating leksyon ay binabanggit si Santiago at ang Ebanghelyo.
Pastor, pagka kasi nadinig yung gospel, ang pangkaraniwang kaisipan kagad ng mga tao ay itong sinulat ni Matthew, ni Marcos, Lucas, ni Juan. Pero paano nagkaroon ng kaugnayan itong aklat ng Santiago sa Ebanghelyo? Ang paniwala ng karamihan, at ito marahil or dahil sa influensya din ni Martin Luther, hindi din sa pagbaliwala sa nagawa ni Martin Luther sa Reformation. Subalit, ito nakabigay ng influensya, Pastor Ben, na sa pananaw ng marami, ang Santiago ay iba ang tinuturo kaysa Ebanghelyo. Ngunit kung atin pag-aralan ng mabuti, ang sulat ni Santiago ay walang kaibahan sa idinidiin na emphasis. Kagaya sa ating makikita dito sa kauna-unahang bahagi ni Santiago, kanya nang binabanggit ang pananampalataya, paniniwala sa Panginoon. Ang ibig sabihin dyan na mahalaga, kagaya sa sinasabi ng Ebanghelyo, mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit gusto din iparating ni Santiago ang ibang uri ng pananampalataya na hindi lamang sa hanggang bibig lang o kabig sa bibig lamang, kundi tinutukoy niya ang tunay na pananampalataya. Okay, Pastor, nabanggit mo yung pananampalataya, no? Paano natin makikita ang paggawa o paano kumikilos ang pananampalataya sa mga sinulat ni Santiago? At anong sinasabi ng mga ito tungkol sa kung paano mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya? Mas mabuti, Pastor Ben, na basahin natin ang mga talata sa kasulatan upang bigyan natin ng dagdag ng paliwanag, mas maliwanag kung ano talaga yung kaugnayan sa kabuhayan ng isang Kristiyano ang pananampalataya. Basahin natin ang Santiago 1, versikulo 3. At makikita din sa Kapitulo 2, 22 at 23. Okay, sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 3. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ipagpatuloy natin, Pastor Ben, sa versikulo 22 at 23. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay ibinilang na katuwiran sa Kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Sa mga talata na ating nabasa, Pastor Ben, nakikita natin na ang pananampalataya at paggawa ay hindi yan magkasulungat, hindi yan magkalaban. Iyan ay matawag natin na bahagi ang isa ng isa. Siguro makatanong ka na saan ba ang mas mahalaga? Ang Biblia nagsasabi sa atin na ang isang tao ay maaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang pananampalataya na yon, makikita natin sa buhay na isang tao, may kaibahan sa kanyang pamumuhay ang karanasan ng kaligtasan na kanyang natanggap sa Panginoong Hesus. Ibig kong sabihin na sila magkaalinsabay na umiiral, narito ang pananampalataya, naririto rin ang mga gawa. Pero siguro makita lamang natin yung proseso lang na nauna muna yung pananampalataya. Totoo yan. At yung gawa ay bunga na lamang ng pananampalataya. Totoo yan, ito yung tama ebidensya. yan. At nabanggit mo na ang tinutukoy dito ni Santiago o particular si Santiago sa uri ng pananampalataya. Correct. Na makita sa kabuhayan ng mga mananampalataya. Sa malinsabi ay hindi nga sumasalungat si Santiago sa mga sinulat ni San Pablo. Dangan nga lang, ang emphasis nito ni Santiago ay talagang yung uri ng pananampalataya na nakikita sa kabuhayan o isinasa kabuhayan ng mga mananampalataya. Totoo yan. Kasi ang kaniyang idiniin dito, ang pananampalataya hindi ay pang-isipan, pagsang-ayon lamang. Kung bigyan pa natin ng ilustrasyon, Pastor Ben, kung anong kaugnayan ng pananampalataya paggawa, ito kagaya ng karo at saka kabayo. Ano bang mas mauuna? Kabayo o ang karo? O yan,
kabayong nauna. Pero hindi, ibig sabihin na kung naunang kabayo, wala ang karo. So, kailangan yung dalawa. Bigyan natin ng kahalagahan yung dalawa. Upang hindi ito magkasalungat, hindi magkalaban, kundi kailangan itong dalawa. Ito yung mahalagang punto, Pastor, sapagkat sa ating panahon ay marami mga sumisigaw at nagsasalita na pananampalataya lamang. At idinitin talaga yung lamang. Pero wala naman kasi talagang sinabing pananampalataya lamang, kundi pananampalataya. At yung pananampalataya ngayon ay nagbubunga ng pagsunod o paggawa. At yun ang sinasabi ni Santiago, ang tunay o genuine faith ay talagang makikitaan ng bunga. At ito nga yung pagkilala sa ating Panginoon. Pastor, ang aklat ng Santiago ay kinikilala ng marami na ito ay isang manual o aklat na gabay sa Kristiyanong pamumuhay. Totoo yan. So, ibig sabihin ni particular talaga si Santiago, paano ka mabuhay bilang isang mananampalataya? Patunayan mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng ating pamumuhay na nandoon yung pananampalataya. Kasi may mga tao ngayon sasabi, ako'y nananampalataya. Pero hindi naman makita sa kabuhayan. So, makita natin, si Santiago ay doon siya partikular. Napatunayan mo ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong buhay. Hindi lang hanggang bibig. Hindi lang hanggang sa pagsabi. Yan ang tamang punto na gusto ni Santiago na malaman at makamtan ng mga Kristiyano sa kanyang panahon hanggang ngayon. Okay, Pastor, dito sa ating lesyon ay pansinin po natin yung Panginoon naka-address ang sulat na kanyang ginawa. Binanggit niya rito na ito ay kanyang ibinigay o isinulat sa 12 angkan na kumalat o sa 12 lipi na nagsikalat. Sino ba itong tinutukoy ni Santiago na 12 angkan o lipi na kanyang pangunahing sinulatan? Kung nating bigyan ng pansin ang address ni Santiago, kung atin lang ilimit doon sa nasabing 12 angkan, masasabi natin na doon lamang sa mga anak ng Israel. Subalit, ang gusto iparating ni Santiago dito, Pastor Ben, mga kaibigan at mga kapatid, na ang aklat at sulat na ito ay para sa lahat na mga mananampalataya. Ibig sabihin ni Santiago na ang lahat ay kapwa mga anak ni Abraham. Hindi lamang ang mga Hudyo, kasama na dito ang lahat ng mga hintil. Kasi yan ang panukala ng Panginoon. Binanggit nga ni Santiago dito ang sulat sa mga gawa, ang tinalakay ni Amos na panukala ng Panginoon na lahat ng mga tao ay maging bahagi ng sambayanan ng Panginoong Diyos. So, hindi niya tinutukoy dito yung mga literal lamang na mga Hudyo. Tama yan. Kundi kasama rin dito yung mga hintil na naging mga mananampalataya rin. Okay. At ito'y nakapatungkol din sa atin. At dagdag pa dyan, binanggit ni Santiago na ang lahat ng mga mananampalataya at ang mga nasa ibang lugar o sa malayo na mga lugar. Pastor, ano pa ang karagdagang paliwanag makita natin dito sa 12 tribo na nagsipangalat? Sa nakita natin sa sinulat ni Santiago na siya ay nagpaalaala sa lahat ng mga pananampalataya. At sa unang banda, ang Ebanghelyo ay nakatuon lamang sa Jerusalem. Bagamat sa pinaigting ang pag-uusig ng mga Kristiyano, lalo na matapos mabato si Esteban, ang mga mananampalataya ay nagkalat sa iba-ibang banda ng imperyo ng Roma, at dito makikita natin na ang binhi ng Ebanghelyo ay napakalat. At isa pa dito, ayon sa mga gawa Kapitulo 11, ang Ebanghelyo ay kumalat sa mga hintil at nauna dito sa Antioquia. Kaya masabi natin na ang tinutukoy ni Santiago dito, hindi lamang yung literal na 12 angkan ng Israel, kundi ang tinutukoy dito ang lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Siguro mas mabuti mabasa natin, Pastor Ben, ang mga gawa, Kapitulo 15,
13 hanggang 21, dito natin makikita yung panukala ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa mundo na maging kasama ng sambayanan ng Diyos. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito'y nagsasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat, pagkatapos ng mga bagay nito, ako'y babalik. At muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kaniya. At ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila ay magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo, sapagkat si Moses mula ng unang panahon ay meron sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya, palibhasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat." Sa ating nabasang talata, Pastor Ben, pinapaalala ni Santiago sa kaniyang mga nagbabasa na ang tinutukoy dyan na 12 angkan ay ang lahat na nanampalataya. Sapagkat wala namang paghihiwalay ng kongregasyon ayon sa magkaiba-ibang lahi. Dito niya sinasabi ang panukala ng Panginoon na ang lahat ng mga tao ay maging kasama ng sambayanan ng Diyos. Ang lahat, kasama ang mga nanampalataya na nanirahan sa malayo. Ito, Pastor, masasabi natin na may kaugnayan sa gawain ng Seventh-day Adventist Church. Na ito ay kahit na nagkakalat sa ibang dapit ng mundo at nagkaiba-iba yung kanilang lifestyle or culture o kanilang pamumuhay, sila ay naiisa sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. At may isang layunin na maihanda ang sanlibutan sa pagbalik natin Panginoong Hesus. So itong binabanggit natin na mga 12 mga tribong ito na nagsipangalat sa maraming bahagi ay masasabi natin sa ating kapanahonan ito yung worldwide, pambuong sanlibutan na nakakalat ang mga mananampalataya na silang mga spiritual Israel. Yeah, totoo yan, Pastor Ben. Sila ang mga takapagmana sa pangako ng Panginoon sa kay Abraham na ang lahat ng mga tao ay maging kaanib ng angkan ng Panginoong Diyos. Alam natin na ang iglesia ng Panginoon na nakakalat sa buong sanlibutan ay may iba-ibang mga kultura. Totoo yan. May iba-ibang mga kanilang mga gawi. Paano maaki ito sa pagkakaisa? Binanggit mo kasi kanina na sila'y nagkakaisa. Pero maaari bang magkaisa yang iba ang kanilang mga kanta, iba ang kanilang mga paraan ng mga pagsamba? Paano maaari maaki ito sa pagkakaisa? Totoo yan, Pastor Ben. Kahit na totoo na magkaiba ang kultura, subalit makikita natin na sa kanilang lifestyle o pamumuhay na natuon sa Bible at sa example na ibinigay ni Jesus Christ sa mga ibinigay niya na mga teachings at sa teachings ng mga apostles, nagkaisa ang Seventh-day Adventist Church, ang mga anak ng Diyos, upang ipakita sa buong mundo na ang kanilang pamumuhay ay sang-ayon sa tinutukoy sa kasulatan. So maaaring magkaroon ng iba-iba mga forma ng mga paraan ng pagsamba, ng mga pag-awit, pero sa pananampalataya, sa mga paniniwala, ay talagang tayo'y nabuklod sa iisa lang paniniwala lamang. Totoo yan, Pastor Ben. At yun ay batay sa Bible, no? The Bible alone. Yan ang nagbigay sa atin ng pagkakaisa. Unity in the Scriptures. Kaya nga. Okay. So, Pastor, dito sa ating pag-aaral ay binabanggit din ang itong si Santiago at saka ang ating Panginoong Hesus. Alam po natin na sila ay nabanggit natin kanina na sila ay magkapatid, half-brother
ni James ang ating Panginoon. tama yan. Pero So, nung sumulat na itong si Santiago, ay ang kanyang pakilala rito ay siya'y alipin ng ating Panginoon Jesus. So ano ba ang kahalagahan ng paggamit ni Santiago ng salitang alipin sa halip na gamitin yung salitang kapatid ng ating Panginoong Jesus? Napakagandang punto yan ang ibinigay mo, Pastor Ben. Atin nalaman sa ating pag-aral kanina na si Santiago ay isang kilalang haligi sa early church. Ang kanyang tungkulin, siya may authority, siya ay may kapangyarihan. Subalit dito, ang kanyang pagkilala sa kanyang sarili, ang paningin niya sa kanyang sarili ay alipin. Ito ay isang attitude na nakikita niya ang kanyang sariling katayuan na humble siya, Pastor Ben. Siya ay nagpakumbaba. Kilala niya o nakita niya talaga kung sino siya harap sa isang banal na Diyos. Nakikita niya sa kanyang sarili na hindi siya bagay. So ang tawag niya sa kanyang sarili, isang alipin, isang pagkikilala na siya ay dapat magpakumbaba sa harapan ng Diyos na si Jesucristo. Kasi pangkaraniwan ngayon, Pastor, pagka halimbawa may isang kilalang tao, ay gusto na rin tayo magpakilala o ipakilala na iniugnay tayo doon sa kilalang o sa sikat na tao. Pero hindi yun ang ginawa ni Santiago. Iyan talaga ang makita natin na kaibahan na tinuturo ni Santiago ang tunay na nananampalataya. Yung nakikita niya yung kanyang sarili, kung ano talaga yung katayuan niya sa harap ng Diyos. At sa atin pa man, mabigyan natin ng application, mga kaibigan, mga kapatid, na kung ang ating pananampalataya, ang faith natin na sinasabi ay matatag at talaga doon na tunay na pananampalataya, makikita natin ating sarili na we are to be humble in the presence of God. Yan ang gusto ni Santiago na iparating sa lahat na nagbasa ng kanyang mga sulat. Okay, dito sa ating leksyon ay binabanggit na ito'y kahayagan ng kapakumbabaan at kakarunungan. Malinaw yung ito'y pagpapakumbaba, no? Pero paano naman nahayag dito yung karunungan? Na hindi niya pinili ang paggamit ng kapatid ng Panginoon Jesus, kundi ang alipin ng ating Panginoon Jesus. Ang masasabi natin yung karunungan ay yung mapakita talaga sa buhay. In other words, yung true wisdom, matranslate yan or mabigyan ng pruweba sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang tao. Hindi, bagamat na masabi natin na si James ay kilalang leader, hindi siya naggamit ng kanyang power, ng kanyang influensya upang mabigyan ng benepisyo ang kanyang sarili. Subalit kinilala niya ang kanyang sarili na alipin. In other words, the genuinity of his faith, makikita natin talaga na nasa buhay ni Santiago. So talagang siya isang servant leader. Yeah, that's true. Yan ang tamang description. Dito sa ating pag-aaral ay paano natin makikita ang pagkakahalintulad ng kanilang mga turo, yung turo ng ating Panginoon Jesus at saka itong turo ni Santiago. Sa itong banda din, binabalik ang punto na binibigyan ng correction yung paniniwala ng karamihan o pag-iisip ng karamihan na si Santiago may kakaibang mensahe, kakaibang punto sa mga idinidiin sa Ebanghelyo. Ngunit ngayon sa binabanggit mo, Pastor, na hindi magkaiba yung mensahe ni Santiago sa kaniyang sulat at sa Ebanghelyo sa sinulat ng ating Panginoong Hesus. Mabigyan natin ng dagdag na paliwanag kung natin basahin itong mga bersikulo para ating makompare talaga kung gaano lapit yung mga pagtuturo ni Santiago sa mga pagtuturo at sa mga talinhaga na ginamit ng Panginoong Hesus. Okay, sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 22 at i-compare natin sa Matthew Kapitulo 7, 24 hanggang 27. Okay. Santiago 1:22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At tumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig na aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo
ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ang ating nabasa ang 2 talata sa Santiago at doon sa Mateo, makikita natin yung unity of thought. Isa yung sinasabi natin na tema na sinasabi ni Santiago at sinasabi din ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Santiago, hindi lamang ang nagapakinig, kundi yung gumagawa. Ganon rin ang sa Matthew 7, makikita natin yung sabi ng Panginoong Hesus na mas mabuti ang gumagawa. Sumusunod. Sumusunod. Hindi lang hanggang sa pagpakinig, yung sumusunod talaga. At itong kanilang mga gawa o pagsunod ay ebidensya. Ebidensya ito ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. So makita nga natin, hindi nagkakalayo ang kanilang turo. Totoo yan. Hindi magkasalungat. Magkaisa yung tema. Dagdag pa diyan, Pastor Ben, basahin din natin ang isa pa na comparison. Santiago Kapitulo 3, versikulo 12. Ikumpara sa Mateo 7, 3:12 ng Santiago, ganitong wika. Maari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asetunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. So, ang punto, magkapareha, Pastor Ben, na ang isang puno, ang kanyang bunga, kung anong talaga yung likas ng puno na yon, yung kanyang bunga ay ganun rin. Makikita din natin yan sa sulat ni Santiago at makikita din natin sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Siguro, dagdagan pa natin itong isa pang example, Pastor Ben. Santiago Kapitulo 4, versikulo 12. 4:12, ganitong wika. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na umahatol sa iyong kapwa. So dito ay ang pahiwatig na tinuturo ni Santiago ay meron lamang isang tagahatol. At kinu-question nito na sino ka para ikaw ay gumawa ng paghatol. So ito yung itinuturo o ipinapayo ni Santiago. Sa Mateo, tingnan din natin kung anong Mateo, kaugnayan dyan sa nasabi ni Santiago. 7, versikulo 1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. So, makikita natin na ito ay isang tema ang kanilang binibigkas dito, na ang paghahatol ay prerogative o kapangyarihan ng Panginoong Diyos lamang. So, mas masabi ay dito pinapakita nila na meron silang magkatulad na mga turo na ipinahayag lamang sa ibang mga kaparanan, subalit ang prinsipyo ay naroon. Totoo yan, Pastor Ben. Yan ang nagpapatunay na hindi tama yung pananaw ng iba, yung kanilang paniniwala na si Santiago ay isang legalista na ang kanyang mga pagtuturo ay labag or kalaban sa mga tinuturo sa Ebanghelyo. At dito makita natin na hindi naman siya sumasalungat sa pananampalataya, kundi kanya lamang pinapakita o hinahanap yung bunga ng pananampalataya. Totoo yan. Meron tayong kasabihan na ang wika ay walk the talk. Ibig sabihin, kung ano yung baliktad pala, sabi ay totoo yan. Tama, yung walk the talk. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi mo, ay ito yung ginagawa mo. Yan. Kasi kuminsan ay iba yung sinasabi natin, iba naman yung ginagawa natin. At nadidinig natin kuminsan yan. At sa Bible ay ito rin yung sinabi natin, Panginoon Jesus, na huwag pamarisan ng mga pariseo na iba yung sinasabi, iba yung kanilang ginagawa. Yan ang sinasabi, ang tinutukoy na Santiago na mali na pananampalataya. Kung magkasulungat yung ating pamumuhay sa ating sinasabi. So, hindi talaga kumukontra yung sinabi ni Santiago sa sinabi naman ni Pablo kanina na may kinalaman sa pananampalataya. Dangat at dito sa Santiago, binibigyan din na yung act the faith. Yung bang
talagang ipakita mo, patunayan mo na ikaw may pananampalataya. Oh, totoo yan. Yan talaga ang dinidiin ni Santiago na ang pananampalataya ay hindi yung mental assent na lang na walang bunga. Ang Christian life, kailangan may bunga yan. May resulta yan. So, ang sinasabi niya na yung pananampalataya natin na naghatid sa atin ng kaligtasan, makikita yan sa ating pamumuhay. Hindi lamang hanggang labi lang. Yan talaga ang tema na makikita natin dito sa sulat ni Santiago. Okay. So, sa maling sabi, Pastor, ay ang uri ng pananampalataya na pinapaluwanag dito o binibigyan din dito ni Santiago ay yung pananampalatayang nakikita sa uri ng pamumuhay totoo yan, at yun sa karakter ng tao. At yun ay nakahigit pa nga sa sinasabi ng iba na nananampalataya pero hindi makita sa kabuhayan. Yan ang kailangan natin, Pastor Ben, na talaga na ang ating life sang-ayon talaga sa ating profession. Kung ano ang ating pananampalataya, ganun pa rin ang ating mga buhay na makikita ng mga tao. So dito pa lamang, Pastor, sa pambungad nating pag-aaral ng ating leksyon sa Aklat ng Santiago, dito pa lamang sa chapter 1, makita na talaga natin na ang aklat niyang ito ay talagang aklat na nagtuturo kung paano talaga tayo mamuhay bilang isang tunay na mananampalataya at tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus. At ito din ay nagbigay correction na yung sinasabi ni Santiago, ay tinuturo ni Santiago na ang karamihan nagsasabi na ang tinuturo niya ay pagkaaring ganap sa pamamagitan ng paggawa lamang. Ngunit ating nalaman sa ating pag-study na sa panimula, binanggit na ni Santiago ang kahalagahan ng pananampalataya. Ngunit itong pananampalataya ay masasabi natin na binibigyan niya ng kasabihan na ibang uri na hindi lang hanggang sa gawa, hindi lang hanggang sa salita, kundi sa gawa. So, napakaganda, Pastor. Yeah. Pastor, siguro magandang ating anyayahan ng ating mga manonood sa mga magagandang hamon ng buhay na iniwan sa atin ni Santiago. So, ang iyong panyaya o panawagan sa ating mga taga-subaybay. Salamat, Pastor Ben. Yan ang pinakamahalaga. Hindi lamang tayo na nag-aaral, kasi yan ang punto ni Santiago, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi lang hanggang pag-aaral ang ating gawin. Ang mahalaga, mga kaibigan, mga kapatid, na ang ating natutunan, ating isabuhay. Ang sabi ni Santiago, ng ating pananampalataya na naghatid sa atin ng kaligtasan ay makikita sa ating pamumuhay. We should always walk the talk. Kasi pag hanggang labi lang, hanggang salita lang, iyan, sabi ni Santiago, ay maling pananampalataya. Ang kailangan sa ating pamumuhay na makikita ng sambayanan na tayo'y totoong mga anak ng Diyos, mga kasama na magmana sa pangako kay Abraham na maging angkan ng Panginoon Diyos, kung tayong lahat ay makikita sa ating buhay na may kaibahan. Okay, so napakaganda. Mga kapatid at mga kaibigan, ang pag-aaral nito na ating ginagawa sa Aklat ng Santiago ay gagawa talaga ng malaking hamon sa atin. Tayo nagpapahayag ng pananampalataya. Tayo nagsishare ng ating pananampalataya. Amen. Pero ang katanungan, nakikita ba sa ating buhay ang pananampalatayang iyon? Amen. Sinasabi natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pero ito ba yung nadadama sa atin ng ating mga kaibigan o ng mga tao sa ating kapaligiran? So ito yung sinasabi na dito naging particular si Santiago, na yung ating pananampalataya ay kitang-kita sa ating mga buhay. At itong malaking hamon sa atin na sabihin natin na maaaring nagkukulang tayo, nakakalimot, sinasabi natin na tayo people of hope. Pero kamusta yung ating mga pananalita? Punong-puno ba ng pag-asa ang ating ang mga nadidinig sa atin? Yung bang mga nakakausap natin sa araw-araw na buhay, sa palengke marahil, sa ating paaralan o sa ating pinapasukan, dama kaya ng ating mga kasama yung pananampalataya, yung pag-asang ating pinangahawakan? Amen. Sinasabi natin na we care, pero dama ba yung ating pagmamalasakit? So ito yung mga mahalagang punto na binibigyan din sa atin ng ating pag-aaral, na hayaan po natin na yayamang nag-claim tayo mga alagad ng ating Panginoon, ay hayaan po nating hindi na natin kailangang sabihin pa na tayo alagad ng Panginoon o tayo mananampalataya, kundi sa ating kabuhayan ay kitang-kita na tayo nga ay mga tagasunod
ng ating Panginoon. Amen. Dito po sa ating pag-aaral, Pastor, ay ating buuin. Sa pamamagitan ng Aklat ng Santiago, nagkaroon tayo ng kapirasong pagkaalam sa kalagayan ng naunang iglesia. Kalakip nito ay nakita natin kung paano ang isang halimbawa ay si Santiago, na kung paano siya nag-aalinlangan, hindi niya unang tinanggap muna ang ating Panginoon Jesus bilang Mesiyas, pero nakita natin yung kanyang journey of faith na mula sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya. At kung tayo man may mga pag-aalinlangan, magpatuloy lamang tayong tumawag sa ating Panginoon. Ipako natin ang ating paningin sa Kanya at hayaan po natin ang Diyos ang gumawa ng akayin din tayo mula sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya. At dito nakita rin natin kung paano si Santiago isang well-respected na leader ng early church. At siya nagbigay ng magagandang mga pananaw kung paano ang pananampalataya ay mahayag sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang mga bagay na ito na ating pinag-aralan sa leksyong ito ay sana po maging malaking pagpapala sa ating lahat at tayo po tuloy-tuloy lamang maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa ating po pagtatapos, tayo po minsan pa dumako sa ating pananalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, muli po kami nagbabalik ng papuri at pasasalamat na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito sa Aklat ng Santiago, kami po ay patuloy niyong pinapalalahanan kung paano kami mabubuhay bilang inyong mga tapat na mga lingkod, mga tagasunod na naghahanda sa inyong malapit ng pagdating. O banal naming Diyos, kagaya po ni Santiago, kung paano inakay niyo po siya mula sa kakulangan ng pananampalataya, at sa bandang huli, naging dakila po niyong at tapat na lingkod na ginamit sa inyong banal na gawain, na nagbigay ng mabuting halimbawa ng pananampalataya at pamumuhay na malapit sa inyo. Gayon din po, Panginoon, ang bawat isa amin, na sa mga sandaling ito, hawakan po ninyo ang kamay ng bawat isa po sa amin, kasama ng aming lahat ng mga taga-subaybay. Makita namin, Panginoon, ang inyong kamay siyang umaakay po sa amin, palago ng palago sa pananampalataya, palapit ng palapit sa inyo at pagganap ng inyong kalooban, at namumuhay na amin pong isinasakabuhayan ang buhay at aral ng aming Panginoong Hesus. Papagyamanin niyo po kami, Panginoon, sa pananampalataya, sa inyong pag-ibig, sa inyong kagalakan, sa inyong mga kabutihan. At tangi po, Panginoon, itinataas namin sa inyo ang lahat po namin mga taga-subaybay. Ano man po ang kanilang kalagayan, saan man sila naroon, mangyari nawa, Panginoon, sila pong lahat na napapaabutan ng pabalitang ito. Patungan po ng inyong makapangyarihang kamay. Sama-sama po kami, Amang, pagpalain at pagyamanin sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig at kagalakan. Kayo, Panginoon, na magpala sa aming mga kamay at kami palagi ang makasumpong ng biyaya sa inyong harapan. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pastor, maraming salamat sa iyong mga contribution ginawa dito sa ating mag-aaral at sa ating po mga taga-subaybay. Sana po'y pinagpala kayo sa pamamagitan ng ating pagtalakay ng salita ng Diyos. At muli po ang aming paanyaya sa darating po na linggo. Magkasama-sama po tayong muli sa patuloy na pag-aaral ng lalo pang gumagandang mga leksyon dito sa ating pag-aaral, dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions,
and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. It was around noon when Peter went up to the roof to pray.
It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church. We had heard that Peter was staying at the house of Simon the tanner, and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him. While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because 3 men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for. We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea. What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him. Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision. I pray for my family to be safe. That we're thankful for what we have. I pray for the people who are sick will heal and feel better. I pray for my parents to be safe, and I pray for my brother, and that God gives us a blessing. Please pray at 7 in the morning and at 7 in the evening and 7 days a week. There is a garden in every childhood, an enchanted place where colors are brighter, the air softer, and the morning more fragrant than ever. Of all life's seasons, childhood is the most beautiful. Children are the living messages we send to a time we will not see. Blessed indeed is the man who hears many gentle voices call him Father. A child can ask 1,000 questions that the wisest man cannot answer. When I approach a child, I have 2 thoughts: affection for what he is today and respect for what he can become. There are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. Children are 1/3 of our population and all of our future. He called a little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me."
presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.